May petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite or i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So itong mga kabanat, no, kinu-question ni Senador Alan Peter Cayetano itong si Char. Bakit parang tahimik sa paghuli kay President Duterte? At samantala, parang may nangyayaring illegal, no? Ayon dito kasi kay Senador Peter Alan Cayetano, kahit yung tao mayroong petisyon sa Supreme Court, pilit pa rin isinakay sa eroplano at dinala sa daig, no? Yun ang kinu-question niya. Marami pa siya ditong kinu-question at kung papanood ko sa inyo, makikita nyo parang mayroon siya, parang kumbaga sa salitang Ilonggo, parang tinutumboy niya itong si Char kasi naging kasama niya nila ito, pero nagtaka siya bakit anong nangyari sa si Char, bakit tahimik. Naintindihan daw ni Senador Alan Cayetano na masaya si Char sa paghuli kay President Duterte, no? Pero dapat daw isang alang ang karapatan kasi kitang-kita naman daw, kagaya na nakita natin, mayroong petisyon si President, may petisyon na huwag dalhin si President Duterte, pero bakit idinala pa rin? At itong ating ibang mga ahinsya ay bakit walang ginawa, no? Walang ginawa. So mapaisip ka talaga, no? Anong nangyari? Parang lahat ng ahinsya sa ating bansa sa araw kahapon, parang tikom yung bibig, no? Yun ang problema. So ito panoorin yung mga kabanat. Human rights activists na meron silang pinaglalaban. Sa part 1, ito yung part 2. Yung isasakay siya sa eroplano na may petition siya sa Supreme Court at walang Philippine court na nagsasabing dapat siyang i-extradite, i-surrender sa Hague. Anong nangyari? Anong nangyari sa inyong mga human rights advocates? No? Hindi ko nilalahat kayo sa Ateneo Human Rights, alam nyong mahal ko kayo. Part ako niyan. Sa Supreme Court, marami tayong pinaglaban. Pero tama ba yon? Sasakay na lang siya sa aeroplano tapos dadalhin doon. May petition siya sa Supreme Court. Walang korte, ni isang korte sa Pilipinas na nag-question? Verify muna yung warrant of arrest na yan. Wala talaga. Hindi ba nangyari na sa atin dati yan na may extradition from the US at nilitigate pa dito? So, yung pong sinasabi ko kanina na pray for the country, we're in a crossroad, pray for the PNP, pray for our courts, pero may pinaka-minimum. Ang pinaka-minimum is due process and letting everyone avail of the legal remedies. Hindi pwedeng may korte sa ibang bansa, huhulihin mo tapos isasakay mo na lang sa eroplano. So, eto po tanong ko sa inyo. Paano kung sitting Supreme Court Chief Justice, sitting Speaker, sitting Senate President, sitting Cabinet Member, sitting President ng ating bansa, may isang international court na naglabas, yung PNP, huhulihin nyo na lang, sasakay nyo na lang sa eroplano, aalis na sa ating bansa. Diba? So, yung president, napaka-importante kung anong pinapakita natin sa lahat. So, sa akin, I continue to pray tonight. I appeal to everyone involved. Sinabi natin sa lahat, mahinahon, wag mapusok ang damdamin. Pero hindi ibig sabihin no, na pabayaan na lang natin kung may injustice na nangyayari. So, yun ang challenge ko ngayon sa mga human rights advocates. Hindi ba nung nasa DFA ako, kahit we disagree, pinaglalaban ko na makapagsalita kayo sa mga foreign, sa mga ibang bansa, sa mga embassy, sa human rights sa Geneva. Winelcome namin kayo. Sinabi ko sa mga embassy doon, kahit we don't agree, pasalitain sila. O, di ba may due process? So, I understand na happy kayo na may warrant of arrest. Happy din kayo na makakasuhan and the former president will now have to face that.
But hindi ba part of facing it is kompleto muna legal remedies niya ngayon? So, di ko lang alam ha, baka may nagsasalita na, baka tahimik pa. Tinitignan ko sa TV. So yun, mga kabanat. Para sa akin, tahimik yung si Char kasi gustong-gusto talaga nila. Ito yung mako-comment ko dyan. Oh. Tahimik yung si Char kasi gusto-gusto talaga nila na makulong si President Duterte. Wala na siya. Kumbaga, nakikita ko yung si Char, maingay lang yan kapag kriminal yung naagrabyado. Pero pag hindi kriminal, wala ko nakikitang maingay ang klaseng ano yan, si Char na yan. Try mo addict. Napatay yung addict. Diba? Ng addict dyan, iingay yan mga kabanat. Diba? Yun ang ano yun nakikita ko. Yung minsan na nakakawalang tiwala sa CHR. Kumbaga, selective yung CHR. Gayan si President Duterte. Pilit isinakay. Niwala man lang verification sa ating mga court sa ating bansa kung yung ginawang dapat may proper endorsement pa yan no? Parang nangyayari kasi, lumalabas, kinuha lang dito, parang banyaga si President Duterte pa nangyayari, no? Parang nangyayari yung pag-aresto kay, no? Parang nangyayari mga kabanat, parang parang si President Duterte hindi Pilipino na kinuha lang kaagad dito ng taga-ibang bansa at dinala kaagad ng ganun ka lang kadali. 'Di ba? Ganun nangyayari. Parang 'di ba? Yung nagbigay pa lang ang masama, kapwa pa nating Pilipino. Parang si Judas at saka si na ipinagkalulo mo, ganun lang kadali, no? Kumbaga, yung nangyari kasi nung sa Biblia kasi, hindi ko lang gamitin ng word, ipinagpalit mo sa isang pinggang pagkain, di ba? Ganun. Nakakalungkot ako nalulungkot ako sa ginawa ni President Bongbong Marcos At nadismaya talaga ako mga kabanat. Kayo, comment. Nadismaya ba kayo sa ginawa ni President Bongbong Marcos? Doon pa lang sa speech niya kagabi, parang nasusuka ako di ba? Susuka ko yung mga sinasabi niya, parang alanganin din. Kaya doon parang nasasabi ko nga, parang kailangan na talaga siguro magpa-check up. Di ba? Kasi kita nyo ang palusot niya, di ba, may interview siya na, sinusubukan kasi ni President, dito, dagdagan ko na lang itong comment wala na akong idagdag dito sa video ni Senador Arang Cayetano, kung comment na lang ako. Ito kagabi, nakikita ko sa speech niya, sinusubukan niyang pagtakpan yung unang speech niya, di ba, na 2024, nagkaroon siya ng speech niya, tinanong siya ng isang media na kung mag-issue ng warrant of arrest itong ICC. And sabi niya nga, no, hindi daw pakipagtulungan ng Pilipinas dahil wala naman talagang jurisdiction. At pagkatapos nun, nag-explain pa siya. Ang ganda ng explain niya kahit papanood ko pa sa inyo. Sabi niya, papasok lang yung ICC na yan kapag yung justice system sa ating bansa palyado na, inutil na, ika nga sa ibang word. So, anong nangyari? Bakit pumasok dito? Nakarating dito? So, ang reason niya, dahil ang palusot niya naman kagabi sa kanyang press conference, dahil sa Interpol. No? Di ba kung gaano no? Dahil sa Interpol daw, ay yun, nakipagtulungan siya dahil sa Interpol. Di ba? Hindi daw sa ICC. Oh my gosh, kung may common sense ka, di ba? Alam mo naman ang issue kung saan nanggaling, di ba? Alam mo naman talaga yung issue doon ay sa ICC. Alam mo naman yung bakit ang Interpol ba nag-issue ng warrant of arrest, di ba? ICC. Minsan nakakatawa talaga yung palusot palusot ka nga lang sablay, no? Pero na medyo nalulungkot ako dahil kahit titingnan yung page natin nung eleksyon na ito, pinaglalaban ko ito, lalo na kay kay dating Vice President Leni Robredo no? Pinaglalaban ko ito no? Siya nagmumukhang tanga ako doon kakapaglaban, lalo na doon sa 12 billion, lalo na doon sa issue niya nga na may kaso kasi ito dati si President na Bongbong Marcos di ba, nung ill-gotten wealth na ito, pinaglalaban natin yun nagmumukhang tanga minsan tayo doon pero paglaban pa rin natin. Nung speech ni President Duterte na sinabihan na itong isang weak leader na weak leader, alam naman natin kung kanino tutukoy, pinaglalaban natin siya. Pero yun pala ay lumalabas na yung sinasabi ni President Duterte noon ay may pwede ba at totoo talaga, no?
totoo talaga na siya weak talaga mga kabanat. Ako, taas ako sinasabi, no, na igsawa kasi ako, tinitingnan, nagtitimpi ako, tinitry kong kung makaano pa, nakikita ko talaga yung speech niya, ay sablay-sablay talaga mga kabanat no? Ay bagamat ay binoto ko ito, pero hindi ibig sabihin na dahil binoto mo, sinuportahan mo, kita mong mali, ay pinagtanggol mo. Hindi ako gaya kay Maravillas dyan, no? Hindi ko gaya kay Dante Maravillas, nakita niya ng medyo mali, ay mungud-ngud pa rin sa puwet. Hindi ako ganun, di ba? Pag may mali, di ba? May mga video nga ako sa Presidente Duterte, parang kinokontra ko rin kasi doon sa nakita ko yung bagay na yun ay mali talaga. Sa pananaw ko ay kukwestiyonin mo talaga. Hindi yung alam mo nang mali, pinagtatanggol mo pa. Kagaya ni Dante Maravillas, iwan ko saan ang utak yan. Nung panahon ni Presidente Duterte, tuwang-tuwa yan. What you see, what you get. You decide. May ganun-ganun pang di ba? Sarap tusukin yung bunga nga di ba? Nainis ako sa kanyang mga yun. Ito yung itsura niya ngayon. Parang mag-post, parang nangaasar di ba? Pero dati, sa panahon ni Presidente Duterte, parang kulang nila. Gumungun yan sa puwet ni Presidente Duterte. Para Pero ngayon, akala mo, pakapagsalita, akala mo, di ba? Natutuwa pa na si Presidente Duterte na di ba? Yun ang ko na lang ako, Presidente Duterte, Senador Bongbong Marcos, buko yung pinagtatanggol. Pero, kung sa lang talaga, hindi ko, si Presidente Duterte yung talaga, kung ihambing mo silang dalawa, napakalayo ni Bongbong Marcos. Kumbaga, kung sa kamay, kalingkingan lang si Presidente Bongbong Marcos Talagang naniniwala ko yung isang presidente pag walang kamay na bagal, inutil talaga mga kabanat. Ang isang pangulo ng bansa, kapag malamya, walang mangyayari. Walang patutungan yung bansa talaga. Walang mangyayari talaga mga kabanat. Hindi dapat talaga sa isang leader may kumbaga may kamay na bakal Yung parang may at saka mayroong sariling mayroong may paninindigan. Yung kung wala kang paninindigan, mas mabuti pa magtanim ka na lang ng kamote diyan sa gilid-gilid. May mapakinabang ka pa. 'Di ba? Kung nakikita niyo yung speech niya kagabi, hindi ko yun kinuha ko lang yung last part Medyo siyempre panoorin mo yan, ganun pa ring explanation niya. Ang nakakaburaot lang doon, explanation niya. Kaya daw siya nakipagtulungan, no? Inamin naman nila, di naman nila madinayan dahil sa Interpol. So hindi niya naisip yung Interpol, yung ICC duman sa Interpol, no? Kumbaga, itong si Interpol, inutusan bumili ng suka. Itong suka, bumili ka doon. Tapos sa pagbili mo, ibigay mo doon kay Pedro. Ano nangyari? Pero ang original talaga yan, ICC. 'Di ba nagamit yung, 'di ba naisip ni President Bongbong Marcos yan? Isa pang dahilan niya, nakipagtulungan daw sa Interpol dahil nga nakipagtulungan din ang Interpol sa atin. Dahil sa paghuli kay kay Tevez yun. Sino ba yun? At saka si Alice Go. Imagine mo mga kabanan. Talagang kung isipin mo, ang gulo. Hindi mo maintindihan ano ba talagang style ni President Bongbong Marcos. Hindi mo mag-gets Talagang minsan napapaisip ka, si Marcos ba talaga yan? O hindi na? Kasi bagay. Nung eleksyon niya, ang ganda ng mga ang ganda ng mga plataforma So, mapaihi ka talaga. Kumbaga kung saan ninilagawan ka nung nung tumatakbo yun ng pagka-presidente, pag nagsalita yan ang ganda no? Sa mga pero nung napapansin ko mga kabanata, honest lang nung nangampanya yan, nung okay siya sa mga interview like interview about sa mga plataforma niya okay siya, no? Kasi parang may siya pero doon ko napansin talaga na may siya nung speech niya na walang kodigo doon sa mismo sa halimbawa sa event ng kampanya. Doon ko nakita na yung sinasabi niya paulit-ulit na lang Ulit-ulit na lang. Doon yun napapansin ko pero baliwala yon. Hindi ko kasi hindi pa naman nalalaman ngayon. Nakaupo na, ayun. Dahan-dahan, no? Kaya nung nakaupo na yan, nakikita nyo wala na akong video na in-upload about sa kanya. 'Di ba? Wala na dahil nga medyo nahalata ko na ang layo, no? So, yun, no? Layo. So, grabe talaga mga kabanat, no? So, yan lang muna ating video. See you next video mga kabanat. Sinsya na, medyo na over ko dahil nalulungkot ako pero nalulungkot ako sa ating nangyayari dahil una, yung presidente natin parang hindi alam ang ginagawa mga kabanat.
So, see you next video.